Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan lang ho natin, update lang ho tayo rito sa hinihiling ho, nire-request ho ng kampo nila Digong, no? Ni dating President Rodrigo Roa Duterte, yung tinatawag hong interim release. Na kung sakali, pagbibigyan yan ho ng ICC Court, hindi po pwedeng dito siya sa Pilipinas titira sa pansamantalang kalayaan niya. Kailangan sa ibang bansa. Yung may kukup-kup sa kanya. Kasi naniniwala ang ICC na kapag dito siya, baka magtago, baka maapektuhan ho yung mga biktima ng pamilya ho, no? Doon sa war on drugs, extrajudicial killing at marami pang iba't ibang issue dahilan ng ICC kung bakit hindi siya po pwede dito sa Pilipinas kung sakaling pagbigyan yung interim release niya. Kailangan sa ibang bansa. Tinabla ho siya ng Australia at ng bansang Belgium ba yun? Or Germany? Belgium yata. Basta dalawang bansa yung nagsabing tinabla siya, no? Para kupkupin siya. Unang-una ho yung Australia. Papainggan muna natin to mga kababayan at baka dito nyo malaman kung ano ang sagot kung bakit siya tinabla ng Australia, mga kababayan. Pakinggan natin. Biktima sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng hindi pa ito nakakahanap ng bansang tatanggap sa kanya sakaling ipagkaloob ng International Criminal Court ang hiling nitong pansamantalang paglaya. Pero ang gobyerno ng Australia sigurado nang hindi kukup-kupin ang dating Pangulo sakaling payagan ang kanyang interim release. Nagpapatrol, Job Manahan. Posibleng wala pang nahahanap ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bansang tatanggap sa kanya kung papayagan siyang pansamantalang makalaya. Yan ang basa ni International Criminal Court o ICC Assistant to Counsel Cristina Conti na kumakatawan sa mga biktima ng extrajudicial killings ng drug war. At palagay ko dun sa tono ni Sara Duterte, naghahanap pa at di umano daw kinukonsider, kaya nung nasa Australia siya kinukonsider daw. Kung ano't ano man yung tinatawag na Assembly of State Parties o lahat ng member state ng ICC ay pwedeng mag-weigh in at sabihin, sino sa atin ang mag-host dito? Paano pag sinabi ng ICC, iharap mo sa amin yan to show proof of life? Or, mabilisan, dapat ilipad mo yan ngayon. Davao del Norte! Nauna nang sinabi ni... Narinig niyo yun, sinabi ni Atty. Conti. So, ibig sabihin, hindi basta-basta magkup-kup ng katulad ni Digong. Malaking responsibilidad. Nako, tuloy natin. Vice President Sara Duterte na isa ang Australia sa mga tinitingnan ng mga abogado ng kanyang ama sa mga bansang tatanggap sa dating Pangulo para sa hiling na pansamantalang paglaya. Pero sa impormasyong nakalap ng ABS-CBN News, hindi pumapayag ang Australia na maging host country sakaling payagan ang interim release ng nakatatandang Duterte. At ipapaubaya na lang nito ang issue ng interim release sa ICC. Sabi ni Conti, mahalagang malaman ngayon kung ano ang mga kondisyon para sa hiling na interim release ng dating Pangulo, lalo na't redacted ang ibang bahagi ng dokumentong ipinasa ng kampo ni Duterte sa ICC. Kabilang dito ay kung anong bansang pupuntahan ni Duterte at ano ang kondisyon, pati ang sitwasyong inirereklamo ng dating Pangulo, kaya siya humihiling ng interim release. Ang hirap, diba, tansyahin kung hindi mo alam yon. Pero sa bahagi namin, yung kondisyones, qualifications kung bakit ka ikukulong, yung mga yon ang sinisilip namin. At yung pangalawa, obstructing or interfering with the processes. Noong March, nag-issue siya ng warrant of arrest upon a finding that this person might probably flee and not participate in the proceedings. Kaya ganun kaaga, may ganun ng finding. Kaya itong interim release, bagaman matter of right, babangga na siya dun sa initial findings ng ICC.
Ayon pa kay Conti, hindi tinitingnan ng ICC na basehan ang edad para sa interim release hanggat kayang humarap sa paglilitis ang isang individual. Ibig sabihin, nakakatayo, nakakarinig at nakakaintindi. Hindi naman sa hindi dahil bawal, pwedeng he could be the first one. Mahirap niyan. Baka umakting na nag-uulyanin, di ba? Alam mo naman yung si Digong. Isipin mo, no? Bago bumaba ng Pilipinas yan sa airport, bago ma-arresto nila General Torre, galing Hong Kong yan. Di ba nagmumumura dun yan? Binabantaan pa yung ICC. Tapos nung nandoon na sa dahig, yung boses niya ginagawa niyang uugod-ugod. Siguro para kaawaan siya, gano'n. Di ba may video gano'n? Yung sabi niya Mr. Di ba? Ulit natin. Pero laging merong kondisyones. Walang ibang edad na kinikilala ang ICC, kundi 18, hindi 80. Above 18 years old lang ang pwedeng i-trial doon. Samantala, itinanggi ng Malacanang na direkta silang nakikipagtulungan sa ICC matapos sabihin ni Justice Secretary. Iba na yan. Okay, ito mga kababayan, maliwanag dito ho, no? Sana pakinggan natin. Actually, itong balitang ito nung isang araw. Pero kahapon ho, kumpirmado na, naglabas na ho, no, ang statement or pahayag ang Australia. Tumatangga sila sa pagkupkup kay Digong para sa interim release nito kung sakaling papayagan. According dito ho sa kampo ni Digong, ang nakikita nila na pwedeng magkupkup kay Digong para sa interim release, Australia. Kaya pala nung nakaraan, nagpunta dyan sila BP Sara. Nag-rally doon. At for Duterte free now daw. Bukod sa mga nagrarally na for Duterte doon, marami rin namang mga OFW na Pilipino doon na nagrally against kay Digong. O ngayon mga kababayan, ano kaya ang pinakadahilan, rason ng Australia kung bakit hindi nila kinupkop si Digong? Ano kaya ang talagang dahilan? Kasi kung gusto nila, pwede. Pwede. O eto mga kababayan, pwede kayang naalala ng Australia itong isyong ito? Naaalala nyo ho ba yung rape joke ni Digong sa isang Australianang babae na ni-rape, pinagsamantalahan yata yan sa Davao? At sinabi niya, sana daw siya raw ang nauna. Isipin mo yun? Binabanggit mo yun? Presidente ka? Pakinggan nyo, ha? Nalaala na. Kung makinig lang ganun. I'm giving you the minutes of life. Yung mga timpla-timpla sa buhay. Itong si Pugoy. Ang title ho nitong video na to, Duterte jokes about rape Australian woman. Play natin, ha? Pugoy, sa Davao Penal Colony, Sunday, magpunta yung mga pamilya. Putang ina, hinostage nila. Isa-isa sila 16. Ngayon, nagpaalam ako yung regional chairman ng Peace and Order Council. Hinabol ko sa Agusan. Pinabara ko ng PC po noon. Barahin niyo yung highway. Pagdating ko, naglanding ako doon sa harap talaga ng highway sa helicopter. Kita ko yung dumi ng tao. One night, one day na sila. Ang dumi na pati, nandyan na. Paglapit ko yung amoy ng... Nandyan na, nagpalak-palak sila Tapos yung may isang bata na ang nagkarga, ang tiyahin niya, hindi yung nanay. Yung nagkagulot, takbuhan, ayun, naiwan yung nanay. Ang bata ngayon, dala-dala naiwan doon sa labas. Ang tiyahin, pati yung bata, ang na-hostage. Ito totoo to, ha. May sining yan, Pugoy. Nandoon yung lahat ng networks. Tapos, nakita ko ang bata, blue na. Wala na yung kukot. Malaman mo, ito, maitim na.
Sinabi ko, i-release ninyo yung bata, pati yung babae. Ako ang pa-stage. Pumayag si Pugoy. Yung Pugoy na story, mayroon niyang... So, payag sila, na-postage ako. So, ginano nila ako dyan. Pagsakay ko, sabi ko sa sundalo, sa mga PC, pag nakita ninyo ako may dugo, ubusin na ninyo kami. Lahat kami. Patay na ninyo kami. Total, patay na rin ako niyan. Di pa punta kami doon. Kung magganon yung sakyan, sabihin ng isang talawan, "Uy, baka magdugo yan, puntang ina pati." So, naariglo, tapos, kinulong naman sila uli. Hinuli sila kasi sa Metro Discom, may pumasok na naman ng prayer warriors. Ang isa doon, Australiana, lay minister, putang ina. Hero stage na naman. In 1 month's time, 2 hostage. Sila pa rin. Dipunta na naman ako. And they attempted to break out. Ginamit nila yung Australiana na pati bata, mga bata. Sabi ko talaga, gusto nila magsakay ng bus. Sabi ko doon, palabasin sila. May mga doon, yung city fiscal, boss ko noon, yung fiscal pa ako. Sabi niya, sige na lang ko. Maghabulan tayo dyan sa ng daan. Pero wag. So, di attempted. So, nagkabarila, napatay yung... Pero yung gabi na yon, sabi na, nirape nila yung lahat ng babae. So, yung unang casualty, kasi nag-retreat sila, naiwan yung ginawa nilang cover. Ang isa doon, yung lay minister na Australiana. O problema na ito. Ay, ang Australian embassy, sige na tawag eh. Paglabas, binalot, tinignan ko yung muka. Tangina, parang parang artista sa Amerika na maganda. Tangina, kasayang nito. Ang napasok sa isip ko, ni-rape nila, pinagpilahan nila na doon. No, nagalit ako kasi ni-rape. No, oo, isa rin yun, pero napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna. Grabe, ano? Isipin mo, dapat daw yung mayor daw ang mauna. Siya raw dapat ang mauna. Oh, Australiana yun eh. Pwede kayang, siyempre, pwede bang hindi nagmarka sa Australia yan? At bukod pa dyan, mayroon pang isang babae na Australiana eh. Oh. Sumali sa, nung panahon ng Administrasyon Duterte, sumali sa kilusan, nakirally against sa Administrasyon Duterte. Pinadeport niya sa Australia. Ang apelido ng Pax. Kung naaalala ninyo, search nyo, lalabas yan. No, pinadeport niya. Tapos ngayon gusto mo kupkupin ka ng bansa. Sa tingin niyo ba di naaalala ng government Australia ito? O pwede bang limot na nila yan? O maaaring hindi na lang nila sinasabi. Pero pwedeng possible na naalala nila yan. Kaya tumanggi sila sa pagkupkup dito kay Digong kung sakaling matutupad yung interim release niya. Masabi niyo mga DD shit. At sino kukup-kup dyan? Nung siya ang presidente ng Pilipinas, pinagmumura niya yung mga presidente, prime minister ng iba't ibang bansa. Naalala nyo? Kaya nga nung pandemic, nung COVID, hindi tayo priority ng Amerika eh. Hindi pa si Trump ang presidente nun. Bakit? Pinagmumura niya yung presidente sa Amerika dati, si Barack Obama eh. Oo. Kaya napunta tayo doon sa bakuna ng China na ilang balik pa sa center bago tumalab. Kaya nga ito si Digong, hinahabol na ito ng kamalasan, ng karma. Ano masasabi niya mga DD shit? Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Bye-bye po.